Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo kapag na-notify kayo na magkaroon na tayo ng live stream. Pag-usapan natin mga kamunting tinig itong kakapasok lamang po na balita. Ito po ay mula sa opisina ng Vice Presidente na walang ibang ginawa kundi iyong talikuran ang kanyang responsibilidad dito sa bansa para mag-aliwaliw. Oo, mabuti pa si Sara Duterte may personal trip. Samantala, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno dito nagkukumahog para kung paano po ayusin lalo at pagandahin palalo ang ekonomiya ng Pilipinas. Abay, ang Vice Presidente natin sa kabila ng pagbasa sa kanya ng tinatawag na Article of Impeachment na nakaschedule June 11, 2025, magta-travel po personal sa kasama ang pamilya ni Sara Duterte sa Kuala Lumpur, Malaysia. At dahilan lang yung parang mag-attend daw di umano siya sa Independence Celebration ng mga kababayan po natin doon po sa Kuala Lumpur, Malaysia. So ang tanong, bakit mo tatakasan ang responsibilidad mo dito? Kahit naman nababasahan ka lang ng sakdal, babasahan ka lang ng Article of Impeachment, nagagawin lang naman po sa loob ng Senado, June 11, 2025. Kahapon nga, nagkaroon ng panumpa si Chis Escudero, kumbaga gumalaw na po ang baso. And then, mamayang hapon, alas 3, ay magkakaroon po ng panunumpa ang mga senador bilang Senate Impeachment Court Judge. Bumulaga naman ang balita na si Sara Duterte ay magbabakasyon, magpe-personal trip. Sana all. Sa bagay, inyo man yan, pero tingnan ninyo, yan ba yung maganda ang performance? Kapag ang presidente maglakad, official trip, ang dami-daming kuda ng mga Duterte. Samantala, si Sara Duterte ngayon, lalayas, pupunta ng ibang bansa sa kabila ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Diba? Ang kapal talaga ng mukha. Ang mga DDS, okay lang. Sabi ng mga DDS ng mga abno, hayaan na natin si Inday kasi panahon na rin para ipamper niya yung kanyang sarili kasama ng kanyang pamilya. Hayaan natin si Inday Baduday, na mag-aliwaliw doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Deserve niya naman po ang magpahinga. Aba! Pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa, hindi official trip, aalis ka sa napipintong pagbasa sa'yo ng impeachment complaint or article of impeachment. May delikadesa ba yan? Tinaon talaga niya na kung saan magsisimula na ang impeachment sa kabila ng mga diversionary tactics at mga delaying tactics ng mga senador na mga walang prinsipyo. Mga senador na may kinikilingan at mga senador na kung saan ay hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Mga senador na magiging presumptive judge pero nagbibigay ng kanilang solicited advice na hindi po nakakaganda sa imahe ng Senado at sa imahe ng impeachment court. So mga kamunting tinig, ano ang masasabi nyo sa mga galawan na ito ni Sara Duterte? So ibig sabihin, pakapal talaga ang muka. Wala talaga sa kanya kung ano man ang mga nangyayari. Diba kahit nga sabihin pa natin na okay, sige, mananalo si Sara Duterte, kuno, dahil maraming bilang ng mga senador ang ayaw sa impeachment. Diba dapat si Sara Duterte harapin niya? Diba dapat nandito siya, panahon na babasahan siya ng article of impeachment? Pero bakit nagkukumahog siyang pumunta ng ibang bansa? Akala nga natin, official trip. Akala natin mayroon siyang mga trip doon na irerepresenta ang ating bansa, no?
sa international community. Akala natin yung trip niya doon ay makakatulong upang makahikayat ng mga investor i-market ang ating bansa. Pero hindi pala. Personal family trip pala yun. Ano ang okasyon, Day? Ha? O nga kayo ngayon, mga Duterte Dayhard supporters, okay lang sa inyo? Ng Vice Presidente, hala, travel, may papunta ng Netherlands. Dalaw lang kay tatay niya doon. Tapos sabi ng mga abno ng mga DDS, tatay niya naman ang dinadalaw niya doon. Pero trabaho niya, napapabayaan niya. Ha? Ang bagay dapat kay Sara Duterte, total, sa oras ng trabaho, magbabakasyon, edi umalis ka na sa pagka-Vice President. Mag-resign ka na hanggat hindi pa nasimulan ang impeachment trial. Ano pang ginastay mo sa gobyerno kung mas mahalaga pa sa inyo ang bakasyon ninyo kaysa sa trabaho nyo dito? Mahalaga sa inyo ang mag-aliwaliw. Mahalaga sa inyo ang mag-isigulaki, magpasyal-pasyal, maglamyerda, samantala ang ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno nagkukumahog para maayos lalo ang ekonomiya ng ating bansa. Sa bagay, ano pa naman ang aasahan natin kay Sara Duterte? Siguro sa paninira ng gobyerno, ayun, magstay siya dito. Pero aram mo, karamihan sa mga comment ay tinakasan ni Sara Duterte ang pagbasa sa kanya ng sakdal. Kasi siyempre kampante naman siya. Magbabakasyon ako kasi andyan naman si Bato, andyan naman si Robin, andyan naman yung mga kaalyado ko sa Senado. Kaya walang problema sa akin. Siguro ganun ang iniisip ni Sara Duterte. Pero hindi po magandang pangitain ito. Hindi po magandang pangitain ito kasi alam mo kung bakit. Nagpapakita lang ito na talagang nagre-rebelde si Sara Duterte. Hindi ko nakikitang bakit hindi ba pwedeng ipagmalibat? Babasahan ka ng sakdal? Paano mga kamunting tinig? Nasanay kasi si Sara pag ginusto niya, gagawin niya. So hindi ito official trip Personal trip ito kasama ng kanyang pamilya. Pag si Pangulong Bongbong Marcos ang lalabas ng bansa at a-attend sa mga international gathering, binabatikos ng mga hinayupak ng mga Duterte supporter. Samantalang si Sara Duterte umalis personal. Abay, nagbabakasyon ka samantalang ang Pangulo, samantalang ang ibang mga cabinet officials, ibang opisyal ng gobyerno, bawat ahensya, gumagawa ng paraan para maayos ang ating bansa. Tapos, mataas pang performance rating nyo. Dahil naniwala naman kayo doon sa False Asia na survey. Dapat, ito mga Duterte supporter, tingnan nyo to. Dapat tanungin nyo, anong benepisyo ng taong bayan sa paglabas ni Sara Duterte ng bansa? Abay, may bakasyon pala ang Vice President. Pag ang Pangulo ang mag-alis ng bansa, a-attend ng international gathering, binabatikos ninyo, gasto ng taong bayan na naman yan. Pera ng taong bayan naman, nilustay naman. Travel dito, travel doon. Di ba ganyan ang mga reklamo ninyo mga DDS? O ngayon, hinahamon ko kayo. Pagsabihan nyo si Sara Duterte pumirmi sa Pilipinas. Wala na nga siyang ginawang matino. Alis pa siya ng alis ng bansa. From The Hague, from Netherlands, kakauwi niya pa lang ng Pilipinas, aalis na naman siya papunta ng Kuala Lumpur, Malaysia, na hindi naman official trip. Tapos sasabihin lang, may side trip meeting sa mga Pilipino, kaugnay po sa celebration ng June 12 Independence Day ng Republika ng Pilipinas. Ang galing ninyo maghanap ng Pero ito talaga, inamin nila na hindi ito official trip. So pag hindi official trip, abay, grabe pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa, ganon-ganon na lang. Pag ang Pangulo aalis, kung ganon-ganon na lang din kayo makabatikos,
Pag si Sara Duterte, dahil abno kayo, okay lang? Kailangan naman din mag-relax? Ano ba kapagod ang trabaho niya na kailangan niya mag-relax? Sabihin niyo nga sa akin, kung ginakapoy siya or pagod na siya sa trabaho niya, di mag-resign na siya. Lumayas na siya sa gobyerno. Tapos, pwede naman siya araw-araw magbakasyon. Samantala, ang Congress, nagpe-prepare, ang Senado, nanumpa na si Chis Escudero, ang nangyari, lalayas lang. Hindi makapirmi ang Vice President natin. Hindi makapirmi sa Pilipinas. Parang naiinitan ba? Si Sara Duterte hindi mapakali. Kakaalis lang papunta ng dahig, bumalik mula dahig papunta na naman sa Kuala Lumpur, Malaysia. So ang tanong, again uulitin ko, ano mga benepisyo ng Pilipino dyan? Doon na naman kayo sa Kuala Lumpur, Malaysia, manguto ng mga kababayan po natin. A-attend kayo ng Independence Day. Di ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? A-attend kayo ng Independence Day pagkatapos wala man lang kayong ginawa para sa ikakabuti ng ating bansa, maliban sa paninira, pagpapakalat ng fake news, pagmamanipula sa utak ng mga Pilipino. So kayo, tanungin ko, mga kamunting tinig, mga Duterte supporters, anong masasabi nyo sa lakad ni Sara? Konsentihin ninyo ang lagalag? Konsentihin ninyo ang lakad dito, lakad doon? Hindi makapirmi? Mabuti pa siya, sweldado ng taong bayan para lang nang maglakat siya. Mabuti pa si Sara Duterte, tumatanggap ng sahod mula po sa buwis ng taong bayan. Kung kailan niya pag ginusto niya magbakasyon, ginusto niya. Ay na lang. Okay, so yan lang muna mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo kapag tayo po ay mag-upload ng mga video. Once again, ako pong muli ang inyong lingkod, Munting Tinig, na nagsasabing tayo po ang mga munting tinig at mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.